First Samuel chapter 13 verse 12 to 14. First Samuel chapter 13 verse 12 to 14. Sabi dito, "Therefore said I, the Philistines will come down upon me to Gilgal, and I have not made supplication unto the Lord. I forced myself therefore, and I offered a burnt offering. And Samuel said to Saul, Thou hast done foolishly. Thou hast not kept the commandment of the Lord thy God, which he commanded thee, for now will the Lord have established the kingdom upon Israel forever." And verse 14, "But now the kingdom shall not continue. The Lord hath sought him a man after his own heart, and the Lord hath commanded him to be captain over his people, because thou hast not kept that which the Lord commanded thee." Let's pray. Panginoon, salamat po sa umaga na to, kami po ay lumalapit sa inyo. Salamat sa panabagong buhay na ibinigay po sa amin. Nawa kayo po magbigay ng wisdom. Mangusap po kayo sa bawat isa, Panginoon, na maging pagpapala po ito. At nawa, Panginoon, ay patawarin niyo po kami sa mga pagkakasala na nagawa po namin. Tanggalin niyo po ito. Panginoon, nawa ay linisin niyo po, Panginoon, yung aming puso at isipan. At upang kami po ay maging karapat-dapat po sa inyo, Panginoon. Dalangin po namin na kayo po yung manguna, na wala pong mga distraction, Panginoon. At magdalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Hindi pala nakasara yung sa harapan. Yan. Sabi dito, yan, so magpun muna tayo, atras muna tayo sa verse 1. Makita natin dito yung paghahari ni Saul, kung kilala nyo. Yan, anak niya si Jonathan. Sabi sa verse 1, "Saul reigned 1 year, and when he had reigned in 2 years over Israel." So siya ay naghari over 2 years. And then Saul chose him 3,000 men of Israel, whereof 2,000 were with Saul in Michmash and Mount Bethel, and 1,000 were with Jonathan in Gibeah of Benjamin, and the rest of the people he sent every man to his tent. Yan. So sila ay digma yung time nito sa Philistine. Kasama niya si Samuel. Yan, sila ay naghihintay. Hinintay niya sila, si Samuel, kung sila ba ay makikidigma na. Yan, at kasama niya yung mga mga soldier na mga 3,000 men of mga 3,000. At dito nasa under pressure siya this time. Siya ay kinakabahan dahil nga kalaban nila yung Philistines. Siguro madami sila. Yan, nakakatakot. Ganyan. At syempre yung time na yun puro labanan, 'di ba? Kasi nga may mga hari ganyan, possible na gusto nilang makuha yung lugar, pwedeng ganun. Kaya si Saul, siya ay naglilid siya sa mga soldier para kalabanin yung mga Philistines. Kaya ito, kung babasahin natin lahat, yan, makita natin dito yung buong kwento, yan, hanggang lumaban dito sa First Samuel. Yan. Pero nung naghihintay, hindi natin babasahin, but meron lang tayong mga konting babasahin lang sa mga verse, papyaw lang. Yan. Na naghihintay si Saul. Hinihintay niya si Samuel kung magkakon ba sila, mag-offer na ba siya kasi may burnt offering. And burnt offering, and then dapat bago siya mag-offer sa Panginoon, or bago sila mag-offering, dapat kailangan na andyan si Samuel. Yan, andyan si Samuel kasi nga yun yung utos ng Panginoon
na bago sila mag-burn offering, bago sila mag-alay, yan, dapat kasama niya si Samuel. Yan. And then, dito, siya ay atat na. Hindi niya na mahintay. Sabi dito sa 7 days. Yan. Sabi dito sa verse 8, and he tarried 7 days according to the set time that Samuel had appointed. Sabi niya, after 7 days, andyan na ako. Pero 7 days, wala pa rin si Samuel. Yan. And sabi dito, but Samuel came not to Gilgal, and the people were scattered from him. And Saul said, bring hither a burnt offering to me, and peace offerings. So, atat na siya, nape-pressure na siya, kasi nga, andyan na yung mga kalaban, ganyan. Paano yung mga kasama niya? Mamaya, mamatay na, ganyan. Kasi nga, kailangan mo nila kasi mag-burnt offering and mag-peace offering. Kasi nga, ayun yung pinakakailangan at yun yung utos ng Panginoon. Yan. Kaya, this time, siya ay atat na, nape-pressure na siya. So, anong gagawin niya? Nasa under pressure siya. At sigurado, lahat ng mga leaders, ganun din. Lahat ng mga leaders, kahit sa company, kahit sa police, ganyan. Siyempre, ang inalagaan niya rin is mga kasamahan niya, ganyan, kapag sa mga police, nape-pressure siya kung anong gagawin niya kasi naghihintay lang siya hinihintay niya lang si Samuel para mag-burn offering and then mag-peace offering. Yan. And then sabi dito sa verse 9, and Saul said, bring hither a burnt offering to me and peace offerings, and he offered the burnt offering. In verse 10, it came to pass that as soon as he had made an end of offering the burnt offering, behold, Samuel came and Saul went out to meet him that he might salute him. And andyan na si Kwan, nung this time siya ay pinush na yung sarili niya na mag-offer. Kahit wala si Samuel. At hindi niya sinunod. So na-pressure siya this time. Hindi niya alam kasi gagawin niya. Kaya siya, nabigla siya. Sige, gawin na natin. Bigyan niyo sa akin yung burnt offering, yung peace offering. I-offer na natin. Yan, habang wala. Kasi ang tagal niya 7 days na So, ginawa niya yon, pressure siya. And then dumating si Samuel sa verse 11. And Samuel said, what hast thou done? And Saul said, because I saw that the people were scattered from me. Siguro, takot na talaga yung mga kasamahan niya. Yan, sila nagtago, ganyan, sa mga kuweba. And because I saw that the people were scattered from me, and that thou camest not within the days appointed, and that the Philistines gathered themselves together at Mishmash. Yan. Sinabihan siya na, bakit mo ginawa yon? Diba? Siguro as a leader, na pressure siya. At nawala dun yung tiwala niya sa Panginoon. Diba? At sometimes, nape-pressure tayo, hindi alam gagawin natin. Kaya ang mangyayari, dapat controlled natin yung isang bagay. Pero kasi ang Panginoon, gusto niya kasi na yung pananampalataya natin sa Kanya, yun yung dapat gawin. Kung ba maghihintay, siya ang gagawa, kung ano yung gagawin niya, ganyan. Di sabi sa verse 12, therefore said I, the Philistines will come down now upon me to Gilgal, and I have not made supplication unto the Lord. Yan, I forced myself, therefore, and offered a burnt offering. So, siya na nag-decide sa sarili niya na mag-offer. Hindi niya hinintay yung si Samuel, hindi niya ginawa yung command ng Panginoon. Then sabi sa verse 13, and Samuel said to Saul, sinabi niya kay Saul, thou hast done foolishly. Ikaw na mangmang. Naging mangmang tuloy yung hari ng Jerusalem or ng Israel. Kasi nga, ang command ng Panginoon ay dapat hintayin niya si Samuel. Kaya sinabi niya si Saul na siya ay foolishly. Thou hast not kept the commandment of the Lord thy God. Sabihin, hindi niya kasi sinunod yung commandment ng Panginoon. Which is, nakapagtaka na dapat si Samuel yung susundin niya. Pero kasi, ang dapat na sundin niya or sundin nila ay ang Panginoon. Kasi nga, yun yung commandment ng Panginoon. And sabi dito, which He commanded thee
For now will the Lord have established thy kingdom upon Israel forever. So, hindi na siya maghahari forever sa Israel. Dahil sa ginawa niya. Dahil sa hindi niya paghintay kay Samuel. Dahil hindi nagtiwala si Saul sa Panginoon. Meron pa nga sa Bible na yun nga. Si Saul sabi pa nga na it is more tawag ito, mas maganda pa na sumunod kaysa mag-sacrifice. Yan. Kasi si Saul, siya yung kumbaga, meron din siyang pride siguro. Kasi nga, gusto niya kasi hari siya. Yan. Kaya this time, sinabi ni Samuel, na hindi na siya maghahari. Na dapat, ang plano ng Panginoon sa kanya ay maghahari siya forever sa Israel. Kaso nga lang, hindi siya sumunod sa pinapagawa ng Panginoon. At kasi, na-pressure siya, natakot siya, at hindi siya nakapaghintay. Yung patience is nawala. Yan. And sabi sa verse 14, but now the kingdom shall not continue. Yung paghahari niya, hindi natutuloy. Kasi dahil sa hindi pagsunod niya. And the Lord had sought him a man after his own heart, and the Lord had commanded him to be captain over his people, because thou hast not kept the which the Lord commanded thee. Yan. Then kung tingnan natin dito sa verse 15, na Samuel arose, he got him up from Gilgal unto Gibeah of Benjamin, and Saul numbered the people that were present with him about 600 men. Yan. So, hindi ko pa masyadong nakuha nito, pero sinasabi ito na 600 men na lang, siguro yung kasama niya or what. Kasi, kung babalikan natin dito sa verse 2, na Saul chose him 3,000 men. So, 600 men na lang, siguro yung kasama niya, or yung iba, natakot, yan, 600 na lang yung nakasama niya. Dahil nga, hindi nasunod yung pinapagawa ng Panginoon na maghintay at huwag matakot. Kaya sa buhay natin, andun yung pa rin. Dumarating yung time, yung napipressure tayo. Wala tayong maggamit, or wala tayong resources, wala tayong especially finance, napipressure tayo. Or utang na lang ako, or everything ganun. Yung napipressure tayo. Ibig sabihin, doon nawawala yung pananampalataya nito sa Panginoon. At ganun nangyari kay Saul. Nawala yung pananampalataya sa Panginoon, yung trust niya. Kaya, kailangan natin na ma-overcome kahit ngayon or sa ibang araw na wag tayong ma-pressure. Kumbaga, gawin natin yung right pressure. Kapag nag-pressure tayo, relax, pray sa Panginoon, lumuhod, pag-pray natin kung ano yung kalooban niya, ano yung dapat gawin. Kasi ang Diyos lang kasi yung may control or may plano sa sitwasyon na nangyari sa atin. Kasi baka mangyari sa atin yung nangyari kay Paul, na meron siyang magandang plano, pero nawala. Na si Paul ay maghahari dapat siya forever sa Israel. Kaso hindi nangyari dahil sa hindi niya pagsunod. Kaya this time, nawa, tayo ay maghintay. Huwag tayong matakot. Gawin natin yung right na pressure. Relax lang tayo. Pray tayo. Para yung plano ng Panginoon sa atin ay mangyari. Napakasarap yung na may mga ganitong sitwasyon. Like for example, makipaglaban, lalabanan mo yung problema, lalabanan mo yung isang sitwasyon na napakahirap, patience, ganyan, paano i-deal yung tao. Pero kapag nananampalataya sa Panginoon, yung faith natin ay masalong naging malalim, mas natin nagtiwala sa Panginoon, maganda yung kakalabasan niya. At doon makita ng Panginoon, itong anak ko, nag-pray sa akin, yung faith niya, pananampalataya sa akin, ay andyan. Kaya ito, tutulungan ko siya. Kaya, yun nga, kailangan natin na kausapin din sa Panginoon, na parang tao lang din. Na, Panginoon, paano po ito? Hindi ko po kaya to. Ano pong gagawin ko? At, kumbaga, kailangan natin kausapin. Panginoon, tulungan niyo po ako kasi hindi ko po ito kaya. Paano po yung gagawin ko? Kasi, yung kaisipan ko or yung knowledge is napaka-limited. Kaya, kailangan ko kayo.
Like kay possible kasi na gawin din yun ni Saul na bigyan siya ng Panginoon ng mahabang patience para mahintay niya si Samuel. Kaso hindi niya nahintay at nawala, na pressure siya, hindi siya nakapag-pray sa Panginoon, hindi siya hingi ng approval dahil na pressure siya. Kaya sana tayo, relax tayo, mag-pray tayo sa Panginoon, huwag tayong kabahan, yan, lagi tayong magtiwala sa Panginoon. At lahat ng sitwasyon ay makapagtagumpay rin natin. Para hindi tayo magaya kay Saul. Okay, so tayo manalangin. Let's pray. Panginoon, salamat po sa inyong binigay